sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong 1992, sa isang pamilyanong bahay sa Quezon City, umaling-aungaw ang malalakas na sigawan. Magnanakaw ka, pinakialaman mo ang kahadeyero ko, ang matinis na boses ng biyenang babae, matuno ng nababasak na pinggan, at ang tilingang isang babae ay umabot hanggang sa kalsada. Tinakpan na lamang ng kapitbahay ang kanilang matainga, iniisip na ayan na naman sila. Hindi na kasi bago ang madalas na paggawi ng biyenan at manugang sa bahay na iyon. Ngunit matapos ang gabing iyon, naging tahimik ang bahay na parang sementeryo. Ang manugang na si Isabela ay hindi na muling nakita pa simula ng araw na iyon. Ang tanging kumalat na balita ay sumama raw ito sa ibang lalaki at tinakasan ang kanyang asawa at isinara ng mga pulis ang kaso bilang simpleng paglayas. Sa panahong wala pang cellphone o CCTV, ang pagkawalan ng isang babae ay unti-unting nakalimutan ng mundo. Ngunit may isang nakapagtatakang bagay. Kinabukasan mismo matapos ang pag-awe, kahit na araw ng mapatay at walang pasok, nagbayat ng doble ang biyenan para lang makatawag ng karpintero na ayos ng bodega ng kanilang water pump. Isang mata pobre at barat na babae na nakikipagtawaran pa para lang sa piso. Lumipas ang 14 na taon at dumating ang araw na gigibay na ang bahay na iyon. Nang gibay ng backhoe ang pader ng bodega, isang namumify na bangkay ang lumitaw mula sa bita ng semento at nang makilala kung sino ito, lahat ay kinilabutan. Siya ang hukom na Quezon City Regional Trial Court, ang manugang na nawala 14 na taon na ang nakararaan. Sino at bakit siya itinago sa lupngang pader? Ano nga ba talaga ang nangyari sa bahay na iyon ng gabing iyon? Sisimulan natin ang kwento ngayon. Disyembre 15, 2006, sa isang demolition site sa Quezon City. Hinahampas ng malamig na hanging amihan ang natuyong sanga ng puno habang dumadaan ito sa harap ng inabandonang bahay. Sa gitna ng nakakakilabot na atmosfera, isinuot ng backhoe operator na si Mang Nestor ang kanyang makapal na guwantes at sumampa sa upuan. Nang paandarin niya ang makina, nagsimulang yumanig ang lumang dalawang palapag na bahay. Sige, tapusin na natin ito, bulong niya. Pamilyar na hinila ni Mang Nestor ang lever at bumaksak ang metal na ngipin ng backhoe sa panlabas na pader ng bodega ng water pump. Kasabay ngang isang malakas na dagundong, gumuho ang mapulang laryo at lumipat ang maalikabok na semento na parang hamog. Ngunit bago pa niya muling ibaksak ang backhoe, nanlaki ang mga mata ni Mang Nestor. Ano yon? Mula sa gumuho at basak na konkreto, may isang luma at kumupas na tela na kumakaway sa hangin. Agad pinatay ni Mang Nestor ang makina at tumalon pababa upang lapitan ang pader. Naporong siya habang tinatakpan ang kanyang ilong dahil sa umaalinggasaw na malansa at mabahong amoy. Diyos ko, anong amoy ito? Mula sa ilalim ng tela, may mapuputing bagay na tila mga butong tao na nakausli. Namumutla ang mukhang kinuha ni Mang Nestor ang kanyang cellphone sa bulsa at nanginginik na pinindot ang numero. Bago pa man matapos ang pagring, sumigaw na siya sa taranta. Hello? Pulis ba ito? Nandito ako sa demolition site sa Quezon City. May natagpuang tao sa pader. Parang awan niyo na pumunta kayo agad. Isang oras ang makalipas. Napalibutan ng dilaw na police line ang lugar at umaalingaw-ngaw ang tunog ng sirena. Nakunot ang nonang veteranong investigador ng Homicide Division na si Roberto de la Cruz nang isara niya ang pinto ng kanyang sasakyan at pumasok sa pinangyarihan. Ang mga mata na 40 anyos na investigador na nakaranas na lahat ng klase ng krimen ay tila matalim na umiilaw. Napakaaga pa para sa ganitong gulo. Saan banda? Kumaway at tumakbo palapit sa kanyang nakababatang investigador na si Mark Villanueva na siyang nagkokontrol sa lugar.
Ang 32 taong gulang na si Mark ay mabilis na natapos ang inisyal na investigasyon. Itinuro ni Mark ang direksyon ng bodega. Sir, dito po, medyo nakakapangilabot ang sitwasyon. Yumuko si Roberto at pumasok sa loob ng maalikabok na bodega. Mula sa kadiliman ng basak na pader ng semento, tumambad sa ilaw ng flashlight ang isang matigas na figura na nakakuyong. Napangisi si Roberto at labis na kumunot ang kanyang noo. Aba, binaon ang tao sa semento. Naging mamina. Ang bangkay ay nakakulong sa pader sa posisyon ang isang sanggol sa sinapupunan, nakadikit ang mga tuhod sa dibdib. Dahil natuyo ng husto ang balat at kalamnan, mahirap nang matukoy kahit ang kasarian nito. Hinaplos ni Roberto ang poder gamit ang kamay na may guwantes at nagtanong, wala pa ba ang soko? Sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng takong sapatos na palapit. Ang mediko legal, NGPNP, Crime Lab, na si Dr. Clara Reyes ay pumasok sa eksena bitbit ang kanyang bag. Tumango lang ng bahagya si Dr. Clara kay Roberto at agad na lumuhod sa harap ng bangkay. May nipin ka talaga, investigador, nandito na ako. Inangat ni Dr. Clara ang dulong damit ng bangkay gamit ang pansipit at maingat na sinuri ang kondisyon ng mabuto. Unti-unting naging seryoso ang ekspresyon ni Dr. Clara habang pinapagpagan niya ang alikabok. Lumingon siya kay Roberto at sinabi, ang tinatayang oras ng pagkamatay ay hindi bababa sa 10 taon. Tuyong-tuyo na ito, hindi makapaniwalang naktanong si Roberto. 10 taon? Sa ganung kahabang panahon ay nakatago siya sa loob nito, itinuro ni Doktor Clara ang likod ng bungongang bangkay. Tingnan mo ang likod ng bungo, may malinaw na bakas ng paglubog. Hinampas siya ng napakalakas gamit ang isang matigas na bagay. Tiningnan ni Roberto ang bangkay at hinaplos ang kanyang baba. Hinampas sa likod ng ulo at ibinaon sa pader. Kung hindi paghihiganti, pera ang dahilan nito. Sa pagkakataong iyon, napansin ni Roberto ang isang lumang leather bag sa paanan ng bangkay. Teka, handbag iyon ah. Nang maingat na kunin ni Roberto ang bag, nalaglag ang mga nadurog na balat nito. Pagkabukas ng bag, isang maalikabok na plastic card ang lumabas mula sa loob. Ibinato ni Roberto ang card kay Mark at sinabi, court ID ito, inisyu noong 1952. Ang pangalan ay Isabela Santos. Mark, I verify mo agad. Binuksan ni Mark ang kanyang laptop at mabilis na nag-type. Habang naghihintay na mag-load ang database, bumalot ang matinding tensyon sa paligid. Makalipas ang ilang sandali, nanlaki ang nga mata ni Mark sa nabasa niya sa screen. Sir, lumabas na po. Isabela Santos, ipinanganak noong 1960. Ini-report na nawawala noong Nobyembre 1, 1992. Akmang magsisindi ng sigarilyo si Roberto nang tumigil siya at nagtanong kung empleyado ng korte. Siguro clerk siya. Umiling ng mabilis si Mark. Hindi po. Hukom po siya sa Quezon City Regional Trial Court. Napataas ang kilay ni Roberto. Walang katuturan na isang mataas na opisyal ng gobyerno, isang hukom, ang nawala at hindi nahanap ang bangkay sa loob ng 14 na taon. Hindi makapaniwalang nagtanong si Roberto. Nawala ang isang hukom, pero bakit napakatahimik ng lahat? Basahin mo ulit ang record ng investigasyon noon. Nag-scroll pababa si Mark sa kanyang mouse at nakpakita ng naipit na expression. Ang nakalagay lang po sa ulat ng investigador noon ay 2 linya. Hinihinalang simpleng paglayas. May indikasyon ng pambabae. Tapos na po. Tumawa ng mapakla si Roberto at inilagay ang mga kamay sa baywang. Pinalabas nilang sumama sa ibang lalaki ang hukom at isinara ang kaso. Ang baho ng kasong ito, umaalingasaw. Muling tiningnan ni Roberto ang pader ng bodega kung saan natakpuan ang bangkay. May malinaw na bakas ng masusing pagtatangka na itago ang krimen. Sa matalim na boses ay nagtanong si Roberto, sino ang may-ari ng impyernong bahay na ito?
Sino ang nakatira rito? Binuksan ni Mark ang titulo ng lupa at sumagot. Nakasunod po sa pangalan ni Carmela Mendoza simula noong 1988. Siya ang biyenan ng nawawalang si Isabela, 66 na taong gulang ngayon. Nasa isang nursing home po siya sa Antipolo. Nanliit ang mata ni Roberto at bumulong sa pader ng bodega ng bahay ng biyenan, nakabaon ang manugang. Pumanaw na po ang asawa ni Carmela noong 2004. Dahil sa problemang pinansyal, naramata ang bahay at ngayon ay ginigiba, dakdak ni Mark. Tumango si Roberto at agad nagbigay ng utos. Kung gayon, kailangan nating ipitin ang asawa. Hanapin mo agad kung saan nakatira ngayon si Eduardo Mendoza, ang asawa ni Isabela. Sumaludo si Mark at kinuha ang telepono. Opo, alamin ko agad ang lokasyon. Pagsapit ng gabi, tanging ang kumikislap na asul at pulang ilaw nga sasakyan ng pulis ang nakbibigay liwanag sa demolition site. Mag-isang nakatayo si Roberto sa harap ng sirang pader, nagsinding ng sigarilyo at napaisip. Gaano kaya kalamig ang tinis niya na nakakulong sa malamig na pader sa loob ng 14 na taon. Kinaumagahan, sa opisina N Homicide Division, mabilis na pumasok si Mark na may mapulang muka at lumapit kay Roberto. Sir, nahanap ko na ang asawa, si Eduardo Mendoza. Nakatira siya sa Caloocan. Sinara ni Roberto ang hawak niyang dokumento at walang ganang naktanong. Oh, nakontak mo na ba? Anong sabi? Napakunot no si Mark at sumagot. Kakaiba nga po Pagkakita niya sa balita, namumutla siyang tumawag at sinabing baka asawa niya iyon. Itinaas ni Roberto ang kilay, kaya ayaw niyang pumunta dahil malungkot siya, umiling si Mark. Hindi po, papunta na daw siya rito sa presinto para magpaimbestiga. Isang mapanuyang ngiti ang nabuo sa labi ni Roberto. Karaniwan, ang magkamag-anak ay nag-aalangang pumunta dahil sa takot na kumilala ng bangkay. Ngunit ang mabilis nitong pagdating ay tila kainay-nala. Mabilis na tumadyo si Roberto at sumiga. Aba, kusa siyang pumapasok sa Kuta Leon. Ihanda ang interrogation room. Disyembre 17, 2006, sa interrogation room, ang maputlang liwanag ng fluorescent lamp ay tumatama sa masikip na silid, nagpapabigat sa hangin at sa kabilang dulo ng mesa ay nakaupo ang 47 taong gulang na si Eduardo, halatang balisa. Dati siyang nagtatrabaho sa isang magandang kumpanya, ngunit ngayon ay wala siyang trabaho at gulanit na ang laylayan ng suot niyang lumang jacket. Mula sa kabilang upuan, tinitigan ni Roberto ang nanginginig na mata ni Eduardo nang hindi kumukurap. Ginong Eduardo, naalala mo pa ba ang araw na iyon noong Nobyembre 1, 1992? Lumunok si Eduardo at umiwas ng tingin. Ang kanyang nga daliri ay walang tigil na kumukutkot sa mesa. Hindi umuwi ang asawa ko ng gabing iyon. Kinabukasan ng umaga, dahil wala pa rin siyang tawag, dumiretso ako sa presinto para i-report na nawawala siya. Padabo na isinara ni Roberto ang folder na hawa niya at dumukwang paharap. Nawala ang asawa mo, pero bakit hindi ka naging mas aktibo sa paghahanap sa kanya? Asawa mo ay isang hukom, pero hinayaan mo lang na mauwi sa wala ang investigasyon. Nakagat ni Eduardo ang kanyang labi bago sumagot sa mahinang boses. Ang nanay ko ang nagsabi. Anong sinabi ng nanay mo? Si Isabela, ang asawa raw ay sumama sa ibang lalaki kaya tumakas. May kinakasama raw iba. Yumuko ng tuluyan si Eduardo at nakbuntong hininga. Sa totoo lang, investigador, lagi akong nasasakal sa katotohanang hukom ang asawa ko. Ako ay isang ordinaryong empleyado lang. Kaya mas ginusto ko na lang paniwalaan na tumakas siya kasama ang ibang lalaki. Nakaramdam ng kakaibang pagkailang si Roberto sa nakakaawang pagdadahilan ni Eduardo. Nang sandaling iyon, bumukas ang bakal
Napintong silid at pumasok si Mark. Dala ni Mark ang isang bungkos ng naninilaw ng mandokumento. Sir, na-check ko na po ang work record sa korte at ang kalendaryo noong 1992. Lumingon si Roberto. Ano? May kakaiba ba? Ibinaba ni Mark ang dokumento sa harap ni Eduardo at malinaw na nagsalita. Si Hukom Isabela Santos ay normal na pumasok sa trabaho hanggang Oktubre 31 bago siya nawala. At ang Nobyembre 1 ay linggo at mismong araw ng mga patay, matalim na tumingin si Roberto. Nawala ang manugang noong undas. Ginong Eduardo, piyesta, opisyal pero hindi, umuwi ang asawa mo? Sa tingin mo ba ay makatwiran iyon? Namutla at nanginig ang buong mukha ni Eduardo. Kasi, sabi niya alis lang daw siya saglit ng umagang iyon. Tila walang ganang makinig pa si Roberto at tumayo na. Ipinakulong muna si Eduardo sa holding cell habang ang dalawang investigador ay agad na nagtungo malapit sa gibayng lugar sa Quezon City. Kailangan nilang makahanap ng saksi na nakakaalam ng katotohanan noong araw na iyon. 14 na taon na ang nakararaan. Matapos ang ilang araw na walang tigil na paghahanap sa barangay, natakpuan nila ang isang lumang karatula ng sari-sari store. Si Lola Paching. Ang may-ari ay mahigit 30 taon nang naninirahan sa eskinita na iyon. Ang 72 taong gulang na si Lola Paching ay nakaupo sa isang plastik na silya sa harap, nagpapaypay. Nang ipakita ni Roberto ang kanyang badge, nanlaki ang mata ni Lola at masayang sinalubong sila. Naku, narinig ko lumabas daw ang bangkay ng manugang nila sa pader. Sabi ko na nga ba naglabas ng notebook si Mark at nagtanong, Lola, naalala niyo ba ang undas noong 1992? May nangyari ba sa bahay na iyon? Pumalo sa tuhod si Lola Paching at tinaasan ang boses. Aba araw mismo ng undas iyon. Bandang tanghali, may narinig akong matinis na tiling babae mula sa bahay nila. May mangga nagbabasag ang plato, grabe ang gulo. Nakinig ng mabuti si Roberto at nagtanong, boses ng nagawe. Ang biyenan at manugang parang magpapatayan sa tindi ng away nila. Pero nang lumipas ang gabing iyon, tumahimik na parang patay na daga. Sandaling tumigil si Lola Paching, tapos ay binabaan ang boses at bumulong na tila may malaking sikreto. Ang mas nakakapagtaka ay kinabukasan, holiday, araw ngang patay, pero tumawag sila ngang taong gumagawa ng semento tubero. Tubero, tuwing holiday, tanong ni Mark. Yung matandang Carmela na iyon, sobrang barat, kahit sentimo nakikipagtawaran. Pero nagbayad pa siyang doblo makatawak lang agad ng tao. Sira raw ang bodega sa likod. Nakatinginan ng makahulugan sina Roberto at Mark. Pagbalik sa presinto, sinimulan ni Mark na halukayin ang magkumpiskadong basurahan mula sa ginibang bahay. Habang iniza-iza ang mangga inalikabok na resibo, tumigil ang kamay ni Mark. Sir, nandito. Ang ipinagwagwagan ni Mark ay isang resibong galing pa noong 14 na taon na may tata na petsa. Machapagal Construction, Nobyembre 2, 1992. Ang detalye ay pagpapatibay na pela na bodega na Varapump. Kinuha ni Roberto ang resibo ng mabilis at bumulong. Kinabukasan matapos mawala ang manugang, nagpagawa siya ng pader. Hanapin mo agad kung saan ang Machapagal Construction. Sinubukan ni Mark na tawagan ang lahat ng lugar, ngunit nakasara na ang Machapagal Construction simula pa noong 2001. Ang may-ari noon ay nasa nursing home na, pero buti na lang at nahanap nila ang kanyang anak na, si Dennis Machapagal. Sa isang apartment sa labas ng Maynila, inaayos ng 52 taong gulang na si Dennis ang naiwang gamit ng kanyang ama. Nang ipaliwanag ni Mark ang sitwasyon, kumuha si Dennis ng isang lumang notebook mula sa bodega. Ito ang logbook ng tatay ko. Mabusisi siyang tao kaya nakasulat lahat ng detalye ng trabaho niya.
Isinuot ni Mark ang guantes at maingat na binuklat ang pahina noong Nobyembre 1992. Sa ilalim ngang petsang Nobyembre 2, nakita niya ang malikot na sulat kamay. Quezon City, bahay ni Ginang Mendoza, pagawang ng pader sa bodega, espesyal na tala. Sabing babaeng may-ari, siya na ang magpapalitadang semento, pagpatung-patungin lang daw ang ngalaryo at maari na akong umalis. Pagkabasa nito ng malakas ni Mark, napakunot ang ni Dennis, nakakapaktaka iyon. Kapag nakpapagawa ng pader, laging kasama na ang pagpapalitada ng semento dahil mabigat na trabaho iyon. Ang may-ari pa talaga ang nakusang gumawa. Oh, gusto lang sigurong makatipid ng matanda, sagot ni Mark na agad kinuha ang kopya ng logbook pabalik sa presinto. Pagkabalita ni Roberto rito, hinampas niya ng kamaw ang lamesa. Boom! Pinagawa niya ang laryo tapos pinawi ang trabahador para siya mismo ang maglagay ng semento. Lumamig ang paningin ni Roberto. Kailangan niyang ilagay ang bangkay sa pagitan ng pader at tabunan ito ng semento kaya hindi ito dapat makita ng iba. Tumayo si Roberto at kinuha ang kanyang jacket. Ang araw na nawala si Isabela, ang bodegang iyon ay naging isang malaking kabaong. Mark, halukayin mo pa ang mga taong nakapaligid kay Isabela. Kailangan nating malaman kung totoo ang sinasabi ng asawa niya na may sismis tungkol sa pambabae. Ilang araw ang lumipas. Nahanap ni Mark si Hukom Elena Bautista, kaklase at katrabaho ni Isabela. Kasalukuyang naglilingkod sa Court of Appeals, ang 55 taong gulang na si Elena ay isang respetadong babae. Sa isang tahimik na kapehan malapit sa korte, makaharap sina Roberto at Elena. Ibinaba ni Elena ang kanyang kape. Bakas ang matinding kalungkutan sa mukha. Hindi ko akalaing nakakulong lang siya sa ganoong kalamik na lugar. Maingat na binuksan ni Roberto ang usapan. Your Honor, ipagpaumanhin niyo po, ngunit bago po nawala si Isabela, wala po ba siyang espesyal na problema? Halimbawa, tungkol sa ibang lalaki. Tila nag-atubili si Elena habang pinaglalaruan ang hawakan tasa. Tumingin siya sa paligid at pinababa ang boses. Dahil pulis po kayo, sasabihin ko ng tapat. Isang buwan bago siya nawala, nagiba ang kilos ni Isa. Nagiba pa ano? Madalas siyang may kausap sa telepono at parang palaging masaya. May kumalat ding sismis sa lupang korte. Nanlit ang mata ni Roberto. Sino po? Sino ang lalaki sa chismis? Nagbuntong hiningo si Elena at sumagot. Si Hukom, Ricardo Fernandez. Nasa Cebu siya ngayon. Masyado silang malapit nun kaya nag-usap-usap ang nga tao. Isinulat ng mariin ni Roberto ang pangalang Ricardo sa kanyang notebook. Ibig sabihin, baka hindi lubos na kasinungalingan ang sinasabi ng asawa na tumakas siya kasama ang ibang lalaki. Tumingin si Roberto kay Elena at nagtanong, ibig niyo po bang sabihin hindi lang sila basta makatrabaho? Ngumiti ng mapakla si Elena at tumango. Opo, sa paningin ng iba, mapanganib ang pagiging sobrang lapit nila. Disyembre 20, 2006, sa lobi ng Cebu Regional Trial Court, malamig ang hanging nagmumula sa dagat habang papasok sa umikot na pinto ng korte. Nakatayo si Roberto sa likod ng isang poste. Panay ang tingin sa relo at balisang nahihintay. Nang tumunok ang anunsyo ng lunch break, bumukas ang pinto ng elevator. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas. Mayos ang sweet ngunit may madilim na aura sa mukha. Siya ang 44 na taong gulang na si Hukom Ricardo Fernandez. Nang haranghin siya ni Roberto, nanhinik ang magamata ni Ricardo na parang may lumindol. Kayo po ba si Hukom Ricardo Fernandez? Ako po si Investigador Roberto mula sa Quezon City. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Ricardo na tila alam na ang mangyayari. Nag-usap sila sa isang sulok ng tahimik na restauran malapit sa korte. Hindi ginalaw ni Ricardo ang kanyang pagkain at panay lang ang hawak sa baso ng tubig. Namumutla ang kanyang mga daliri na nakahawak sa baso at bahagyang nanginginig.
Hindi pinalampas ni Roberto ang pagkakataon at matalim na nagtanong. Narinig ko po na madalas kayong makasama ni Hukom Isabela Santos noong taglagas ng 1992. Hindi raw po, basta katrabaho lang ang turingan ninyo. Lumunok si Ricardo at hirap na nagsalita. Totoong nakikita kami. Pero hindi po siyensen sa laki at babae katapos ng trabaho ng palihim pro walang relasyon. Napangisi si Roberto at nagtanong, nakikita ang isang lalaki at babae pagkatapos ng trabaho ng palihim pro walang relasyon. Ano pong namakitan sa inyo? Yumuko si Ricardo at natahimik sandali. Sa mahinang boses ay sumagot siya, dahil po iyon sa asawa ko. Tumaas ang kilay ni Roberto. Asawa, bakit nasali ang misis niyo rito? Inanggat ni Ricardo ang gulo at tinitigan ng diretso si Roberto. Noon, ang misis kong si Teresa ay dumaranas ng matinding depresyon dahil sa panggigipit ng aking ina. Umabot na siya sa puntong gusto ng makipaghiwalay. Sobrang lala ng kondisyon niya. Uminong energy tubig si Ricardo bago nagpatuloy. Si Isa, halos kaparehong dinaranas ng asawa ko kaya nakakaunawaan kami. Kaya siya ang tumayong counselor para sa asawa ko. Kinakausap ko siya para ikwento ang lagay ng asawa ko at humingi ng payo. Nawalan ng sasabihin si Roberto sa hindi inaasahang sagot. Ang inakala niyang patagong pakikita ay isa palang counseling para sa problema sa pamilya. Kahit nakita niyang tugma ang mga detalye, hindi pa rin mawala ang kanyang hinala. Kung totoo iyan, kailangan kong makausap mismo ang asawa ninyo. Biglang namutla na parang papel ang mukha ni Ricardo. Iyon po ay hindi maari. Bakit? Kung wala kayong tinatago, anong masama? Hinilot ni Ricardo ang kanyang noo at nagpakita ng sobrang pag-alala. Ang asawa ko ngayon ay sumasailalim sa psychiatric treatment sa Manila. Nagdudusa pa rin siya hanggang ngayon dahil sa nangyari 14 na taon na ang nakararaan. Kung pupunta kayo at ipapaalala ang nakaraan, baka tuluyan siyang mabalif. Nabasa ni Roberto ang labis na desperasyon sa mga mata ni Ricardo. Hindi ito mga mata ng isang sinungaling, kundi mga mata ng taong desperadong pinoprotektahan ang isang bagay. Tumayo si Roberto at iniwan ang kanyang calling card sa mesa. Sige, maintindihan ko sa ngayon. Pero kung kakailanganin, ipapatawag ko kayo, kaya mahanda kayo. Pagbalik sa Maynila, agad na ipinatawag ni Roberto si Mark. Mark, silipin mo lahat ng bank records ni Isabela. Lahat ng galaw ng pera noong 1992. Hanapin mo. Opo, sir. Ilang araw ang lumipas. Tumakbo papasok si Mark, dala ang isang makapal na folder at bakas ang pananabik sa mukha. Sir, tama kayo. May problemang pinansyal nga. Malaking pera. Kinuha agad ni Roberto ang mga dokumento. Ano iyon? Saan napunta? Simula Hulyo, 2 buwan bago nawala si Isabela, nagpapadala siyang 15,000 pesos buwan-buwan sa isang account. Nanlaki ang mata ni Roberto. 15,000? Noong 1992, ang 15,000 ay halos kalahati ng sahod ng isang hukom. Tama? Opo. At ang nakakatanggap ay ang sarili niyang ina, si Aling Rosa Santos. Bumulong si Roberto habang nagbubuklat ng papel. Ibinigay niya ang kalahati ng sahod sa nanay niya. Buhay pa ba si Aling Rosa? Opo. 70 taong gulang na siya at nasa isang nursing home sa Bulacan. Na-stroke daw po kaya hindi na makagalaw. Kinabukasan, bumiyahe si Roberto pa Bulacan. Sa kwartong amoy gamot, isang puting buhok na matandang nakaupo sa wheelchair ang nakatingin lang sa bintana. Sinubukan siyang kausapin ni Roberto, ngunit tanging pagtango lamang na walang reaksyon ang kanyang nakuha. Imposibleng makausap. Lumapit ang nurse at bumulong, kausapin niyo na lang po ang bunsong anak niyang si Lourdes. Agad na tinawagan ni Roberto si Lourdes. Mula sa linya, narinig niya ang nanginginig na boses ng 45 taong gulang na si Lourdes. Investigador, kawawa naman ang gateis ako. Ma'am,
Bakit po ganun kalaking pera ang ipinapadala ni Isabella sa inyo? Ano pong naging problema? Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Lourdes at sumagot. Ang tatay namin, nagtayong negosyo pero nalugi ng sobra. Araw-araw kaming pinupuntahan ng mga loan shark para manggulo. Kaya ba binayaran ito ni Isabella? Opo, napakabait ng ate ko. Inubos niya ang sahot niya para bayaran ang utang. Malaking halaga ang utang na iyon noon, pambili ng bahay. Matapos patayin ang telepono, gumulo ang isip ni Roberto. Kahit tinitinggala bilang isang hukom, namuhay pala si Isabella ng dobleng buhay. Hirap na hirap bayaran ang utang ng kanyang pamilya. Pagbalik niya sa presinto, winawagaywe ni Mark ang isa pang ebidensya. Sir, natatandaan niyo yung nga papel na nakuha natin sa bahay ng biyenan niyang si Carmela? May natagpuan akong matindi. Ibinuka ni Mark ang isang lukot-lukot na papel sa mesa. Sa naninilaw na papel, malinaw ang nakasulat na promissory note. Nobyembre 1992, umutang si Isabella sa biyenan niyang si Carmela ng 50,000 pesos. Tumawag ng mapakla si Roberto hawak ang papel. Ang manugang, umutang sa biyenan na may tubo pa, itinuro ni Mark ang ibabang bahaging papel. Tingnan niyo po ang kondisyon. Napakabaksik. Kung hindi mababayaran bago matapos ang Oktubre 31, ipapaalam ang lahat kay Eduardo. Nagapoy ang mga mata ni Roberto kapag hindi nakabayad. Isusumbong sa asawa. Blackmail ito. Dahil sa utang ng pamilya niya, nangutang siya sa biyenan at ginamit itong panakot sa kanya. Tinapik ni Roberto ang mesa matapos ibaba ang papel. Kahit hukom siya, na corner siya dahil sa pera. Hindi niya masabi sa asawa at lagi siyang ginigipit ng biyenan. Tumango si Mark para siyang dagang natrap. Mark, hanapin mo lahat ng taong nilapitan ni Isabella para mangutang. Siguradong may iba pa. Binuksan ni Mark ang isang maliit na notebook na nakita kasama ng promissory note. Sa daming nakasulat doon, tumigil ang daliri ni Mark. Sir, kahina-hinala po ang taong ito. Sino? May nakasulat na pangalan na Thomas, owner ng Thomas Hardware, kasama ang numero at ang petsa ay mismong bago siya nawala. Tiningnan itong mabuti ni Roberto. Hardware? Bakit makikipakita ang isang hukom sa may-ari ng hardware? Hanapin mo agad kung nasaan siya. Opo, pupunta na po ako. Naramdaman ni Roberto na may kakaiba. May mas malalim pang nakatago sa pangalang ito kaysa sa simpleng utang. Ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa magulong pinansyal na sitwasyon ng 1992. Disyembre 26, 2006. Hinanap nina Roberto at Mark si Mang Thomas, ang may-aring saradong hardware. Hindi naging madali ang paghahanap sa bakas ng isang taong nawala higit isang dekada na, ngunit matapos ang matiyagang pagtatanong, nalaman nilang bigla nitong isinara ang tindahan noong huling bahagi ng 1992 at lumipat sa Cavite. Ang huling destinasyon nila ay isang mental hospital sa labas ng Cavite. Napangiwi si Roberto habang nalalanghap ang amoy ng gamot sa pasilyo ng ospital. Ang hirap naman kumausap ng saksi, kailangan pa sa mental hospital. Pagpapakita ng kanilang bed sa reception, nag-alangan ang nurse at tinawag ang doktor. Ilang sandali pa, nakita nila si Mang Thomas sa consultation room. Sa edad na 58 taong gulang, mukha siyang napakatanda at payat na payat. Tanging sa kawalan nakatingin ang kanyang mamata nang maingat siyang kausapin ni Roberto. Mang Thomas, ako po si Investigador Roberto mula sa Quezon City. Naalala niyo ba si Isabella Santos noong 1992? Pagkarinig ng pangalang iyon, nangisay ang buong katawan ni Mang Thomas na parang nakuryente. Ang kanyang makamay na nakapatong sa tuhod ay nanginginig ng matindi. Si Isabella. Bulong ni Mang Thomas habang nanginginig ang mga labi bago biglang sumigaw at tumayo mula sa upuan. Wala akong ginawang masama. Nagpautang lang ako kasi humingi siyang tulong.
Habang sinasabunutan ni Mang Tomas ang sarili at nagwawala, mabilis na pumasok ang doktor at mga nurse. Huminahon kayo. Sir, kailangan niyo na pong lumabas. Hindi siya pwedeng ma-stress. Napilitang lumabas si Roberto sa pasilyo. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang doktor na nagpupunas ng pawis at nagpaliwanag. Pasensya na po. Ganyan na ang kondisyon ni Mang Tomas simula noong 1992. Seryosong nagtanong si Roberto. Ano po bang nangyari at nagkaganyan siya? Nagbuntong hininga ang doktor at inayos ang salamin. Noon daw, may kumalat na napakasamang sismis sa barangay na may relasyon daw siya sa babaeng nawawala. Relasyon ang may-ari ni hardware? Opo. Bumaksak ang kitang negosyo niya, kinukutya siyang mga tao, at dahil dinala siya sa presinto at inimbestigahan ng matindi ng ilang araw, tuluyang nawasak ang pag-isip niya. Naramdaman din niya ang matinding konsensya dahil siya ang huling taong nagabot ng pera sa babae. Habang pinagmamasdan ang nakasarang pinto ng kwarto, mabigat ang mga hakbang na umalis si Roberto. Palabas na sana siya ng ospital nang may biglang tumawag sa kanya. Investigador, sandali lang po. Paglingon niya, nakita niya ang isang babaeng nasa halos 50 taong gulang na umiyak. Siya si Aling Nena, ang asawa ni Mang Tomas. Ako po ang asawa ni Tomas. Ah, opo, ano po iyon? Umiyak na hinawakan ni Aling Nena ang manggas ni Roberto. Sir, inosente po ang asawa ko. Nakita niya kasing desperado na si Hukom at nakiusap ito sa kanya. Kaya bilang kapitbahay, tinulungan lang niya at nakpautang siya. Pumatak ang luha mula sa mga mata ni Aling Nena. 14 na taon. 14 na taon siyang tinawag na walang hiyang lalaki na umakit sa isang hukom. Parang awa niyo na po, linisin niyo ang pangalan ng asawa ko. Opo. Yumuko si Roberto habang hinahawakan ang nanginginig na kamay ni Aling Nena. Pangako po, aalamin ko kung ano talaga ang totoo. Kinagabihan sa opisina ng presinto sa QC. Habang mabigat ang nararamdaman ni Roberto, lumapit si Mark na may dalang dilaw na envelope. Sir, dumating po ito ngayong hapon. Walang pangalan kung kanino galing. Ano iyan? Anonymous tip? Nang buksan ni Roberto, nakita niya ang isang maayos na naka-typewrite na liham. Puntahan ninyo ang asawa ni Hukom Ricardo Fernandez na si Teresa. Alam niya ang huling problema ni Isa. Ang relasyon nilang dalawa ay hindi bawal na pag-ibig. Nariyan ang katotohanan. Kuminang ang mamata ni Roberto habang ibinababa ang papel. Saan galing ito? Sa post office ng Manila, sir. Ngayong umaga lang ipinadala. Manila. Ibig sabihin, alam niya ang sitwasyon ng investigasyon natin. Mark, kunin mo ang listahan ng mataong may kinalaman na nakatira sa Manila. Agad na tinawagan muli ni Roberto si Ricardo. Ngunit matigas pa rin ito. Ilang beses ko bang sasabihin, may sakit ang asawa ko. Hindi siya pwedeng ma-stress sa nangyari noong 1992. Matapos patayin ang telepono, napahilot sa si Roberto dahil sa inis. Subalit makalipas ang 2 araw, nangyari ang hindi inaasahan. Tumunog ang telepono at narinig niya ang nanginginig na boses ng babae. Hello? Kadyo po ba si Investigador Roberto? Ako nga po. Ako po si Teresa. Agad na tumadyo si Roberto mula sa upuan. Opo, salamat po sa pagtawag. Huminga ng malalim si Teresa at nagsalita. Nalaman kong gusto niyo raw akong makausap. Opo, kailangan po sa investigasyon ang katotohanang alam ninyo. Ako na po ang pupunta sa inyo. Sa loob ng 14 na taon, hindi ako nakatulog ng maayos dahil kay Ate Isa. Ngayon, gusto ko na pong tumulong. Disyembre 28, 2006 sa isang tahimik na kafe sa Maynila. Umupo si Teresa sa harap ni Roberto. 43 taong gulang na, ngunit mukha siyang mas pagod kaysa sa kanyang edad. Ang maitim na bahagi sa ilalim ng kanyang mata ay nakpapatunay ng kanyang matinding pagdurusa. Hinawakan ni Teresa ang tasa ng taa at nagsalita. Totoo ang sinabi ng asawa ko.
Noong 1992, nakaranas ako nga matinding depresyon dahil sa ugali ng biyanan ko na muntik ko ng ikamatay. Tumango si Roberto at nakini. Nabanggit nga po ni Hukom Ricardo. Malaking tulong daw po si Isabela sa inyo. Nangilit ang luha sa mga mata ni Teresa. Opo, dahil pareho po kami ngang pinagdadaanan. Siya lang ang tanging nakakaunawa sa impernong buhay ko. Pero nangyari iyon sa kanya. Tuluyan na ring nasira ang pag-isip ko. Kumuha notebook si Roberto at nagtanong, bago po nawala si Isabela, may espesyal ba siyang nabanggit sa inyo? Mga problema. Ipinikit ni Teresa ang kanyang nga mata at inalala ang nakaraan, 1 linggo bago siya nawala. Oktubre 20, pumunta siya sa akin na umiyak. Ano pong sinabi niya? Kapag hindi niya nabayaran ang inutang niya sa biyanan niya sa tamang oras, malaking gulo daw ang mangyayari. Kapag nalaman daw ng asawa niya, tapos na ang lahat. At inisip pa niyang makipagdiborsyo. Kinagat ni Teresa ang labi niya bago nagpatuloy. Umutang din siya sa may-ari ng hardware, pero hiyang-hiya siya dahil naabala niya ito. Sobrang bait daw po ni Mang Tomas. Tumango si Roberto, kinukumpirma ang kawalang sala ng lalaki. Wala na ba raw siyang ibang paraan para makabayad? Nakalangan si Teresa. Tahimik silang dalawa hanggang sa magdesisyon si Teresa na tumingin kay Roberto. May isang bagay na sinabi siya ng pahapyaw sa akin. Ano po iyon? Ang sumunod na sinabi ni Teresa ay bumaon sa isip ni Roberto. Sabi niya, may malaking kahadayero sa kwartong biyanan niya. Hihiramin niya lang muna daw ng palihim ang cash dun at ibabalik din kapag nakapera na siya. Kinilabutan si Roberto, ang kahadayero ng biyanan at ang pera. Parang nabuo ang larawan sa kanyang isip kung ano ang nangyari sa harap ng kahadayero ng araw na mawala si Isabela. Enero 3, 2007 sa PNP Crime Lab. Umaga pa lang ay maulan na. Nagpunta si Roberto sa autopsy room pagtawag ni Dr. Clara. Ipinakita ni Dr. Clara sa monitor ang CT scan ng bungong ng bangkay. Sir, lumabas na ang resulta ng autopsy. Ang dahilan ng pagkamatay ay gaya ng inaasahan. Brain hemorrhage dahil sa matinding hampas sa likod ng ulo. Agad siyang namatay. Seryosong tiningnan ni Roberto ang monitor. May humampas ba sa kanya mula sa likod? Umiling si Dr. Clara at itinuro ng pen ang bahagi sa litrato. Iyon ang nakakapagtaka. Tingnan mo ang anggulo ng pagtama. Ang anggulong ito ay tipikal sa mga bumagsak patalikod at tumama ang ulo sa isang matigas na kanto. Hindi makapaniwalang nagtanong si Roberto. Mula ibaba pataas. Kapag pumapalo, hindi ba galing itaas pababa? Tama. Kung isang lalaking may taas na 178 cm, ang papalo sa 165 cm. Na biktima sa ganitong anggulo, kailangan niyang lumuhod o gumawa ng sobrang kakaibang posisyon. Sumandaw si Dr. Clara sa upuan at nagpatuloy. Mas tugma ito kung mayroong kahit o mas maliit sa kanya na malakas siyang itinulak ng harapan na nawalan siyang balanse, natumba patalikot at tumama ang ulo sa kantong ng isang bagay. Nakukuha rin ang ganitong anggulo kapag nahulog sa hagdan. Kumuha notebook si Roberto at isinulat ang sinabi. Ang asawang si Eduardo ay 178 cm. Ibig sabihin, mababa ang posibilidad na ang asawa ang pumatay. Hindi siya ang direktang nagbigay ng sugat. Pakabalik sa presinto, ipinatawag agad ni Roberto si Mark. Mark, mag-request kang interview kay Carmela, ang biyanan na nasa nursing home. Kailangan natin siyang makausap agad. Opo, kinabukasan, tumawag ang ospital. Investigador, ang pasyenteng si Carmela ay na-stroke noong 2005. Paralikado ang kalahati ng katawan niya at hindi makapagsalita ng maayos. Mahirap siyang kausapin at hindi pwede nang walang kasamang bantay ang anak niya. Nakagat ni Roberto ang kanyang labi at tinawagan si Eduardo. Ginong Eduardo, kailangan kong makausap ang nanay ninyo. Pumayag na po kayo. Nagkaroon ng mabigat na katahimikan sa linya.
Tanging ang mabigat na pagingga ni Eduardo ang maririnig. Matapos ang mahabang sandali, sumagot siya na parang sumusuko na. Bukas, pupunta ako sa presinto. Sasabihin ko ang lahat doon. Pagbaba ng telepono, inutusan ni Roberto si Mark. May mali dito. Halukayin mo ulit ng maigi ang lahat ng galaw ni Eduardo noong Nobyembre 1992. Walang papalampasin. Opo, gagawin ko na. Enero 4, 2007. Sa interrogation room ng presinto, pumasok si Eduardo na sobrang haggard. Tila tumanda ng 10 taon sa luplang ng ilang araw. Nakaupo si Roberto sa harap niya. Matalim ang tingin. Ipinatong ni Eduardo ang kanyang nga kamay na nakakuyom sa mesa. Hindi mapigilan ang panginginig. Ano po iyon, investigador? Lumunok muna si Eduardo bago pilit na nagsalita. Ako ang pumatay sa asawa ko. Tumaas ang kilay ni Roberto. Ano kamo? Umamin ka ba ngayon? Nakayuko si Eduardo habang humihikbi. Nang gabing iyon, nalaman kong may ibang lalaki siya. Sobrang galit ko. Nagaway kami at tinulak ko siya. Natumba siya at nabagok ang ulo. Malamig na nagtanong si Roberto nang nakahalukip-kip kailan at saan eksakto iyan nangyari. Nobyembre 1, 1992, bandang 8:00 ngang gabi, sa salang bahay nanay ko nang matumba siya sa sahig. Hinampas ni Roberto ang mesa para patigilin siya. Huwag kang maksinungaling. Nagulat si Eduardo at napaangat ng tingin. Hindi tugma sa resulta ng autopsy. Ang anggulong tama ay hindi mangyayari kung natumba lang sa sahig ng sala, sugat ito mula sa pagkahulog sa hagdan o pagtama sa kanto. Namutla at natigilan si Eduardo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Mark. Sir, kumpirmado na po. Kumuhang litrato si Mark at inilapag sa mesa. Isang group picture iyon kung saan malinaw na nakasulat ang petsang Nobyembre 1, 1992. Si Ginoong Eduardo ay nasa Baguio para sa company team building mula Oktubre 31 hanggang Nobyembre 3. Nakumpirma ko na ito sa 3 niyang katrabaho. Sa litrato, nakangiting nakayakap si Eduardo sa kanyang makatrabaho. Inilapit ni Roberto ang litrato sa mukha ni Eduardo. Tingnan mo, noong araw na iyon, nag-iinuman at nakakantahan ka sa Baguio. Paano mo mapapatay ang asawa mo sa Maynila? May kapangyarihan ka bang mag-teleport? Tinitigan ni Eduardo ang litrato at tuluyang humagulgol ng nakayuko. Nanginig ang balikat niya sa sobrang iyak. Binabaan ni Roberto ang kanyang boses at banayad na nagtanong, bakit ka umaamin sa kasalanang hindi mo ginawa? Sino ang pinoprotektahan mo? Matapos umiyak ng matagal, pinunasan ni Eduardo ang kanyang luha at nagsalita. 14 na taon kong pinaniwalaan na sumama talaga siya sa ibang lalaki. O mas tamang sabihin gusto ko itong paniwalaan. Nanginginig na umamin si Eduardo. Dahil naging asawa ko ay hukom, lagi akong nakayuko at hindi makahinga. Mas napanatak ang loob ko nang mawala siya, kaya hindi ko na siya hinanap. Pero noong 2004, nang mamatay ang tatay ko, madalas akong pumunta sa bahay ng nanay ko. Napansin kong may mali sa nanay ko. Kinilabutan ang mata ni Eduardo. Hinding-hindi niya ako pinalalapit sa bodega ng water pump. At paminsan-minsan naririnig ko siyang bumubulong mag-isa. Kasalanan iyon ng babaeng iyon, patawarin mo na ako. Lumunok si Roberto at nagtanong, kaya ba naisip mo na ang nanay mo ang pumatay? Matamlay na tumango si Eduardo. Nang makita ko sa balita na natakpuan ang bangkay niya, nalaman ko na, nanay ko ang gumawa nito, kaya gusto ko na lang akuin lahat. Konti na lang ang oras ng nanay ko. Nakpakawala na malalim na hininga si Roberto habang nakatingin kay Eduardo. Isang malungkot na pag-amin dahil sa baluktot na pagmamahal nana. Hinawakan ni Eduardo ang kamay ni Roberto at nakiusap. Parang awan ni John na po, investigador. Hayaan niyo akong makausap ang nanay ko. Gusto kong marinig mula sa kanya. Kung ano talaga ang nangyari noon, hindi matanggihan ni Roberto ang despradong tingin ni Eduardo. Sige,
puntahan natin ang nanay mo. Enero 7, 2007 sa nursing home sa Antipolo. Bumaba sina Roberto, Mark at si Eduardo na may mabigat na expression. Lumapit ang nurse na naka-assign. Sir, alam niyo naman po ang kondisyon ni Ginang Carmela, di ba? Dahil sa stroke, hindi na gumagalaw ang kaliwang bahagi ng katawan niya. Pero ngayon po ay medyo mayos ang pag-isip niya. Tumango lang si Roberto. Sige, pumasok na tayo. Ang kwarto 305 ay amoy gamot at amoy matanda, nakakasulasok. Sa ibabaw ng kama, nakasandal ang 66 na taong gulang na si Carmela. Nakalaylay ang kanyang kaliwang braso at binti. Umupo si Roberto sa silya, sa tabing nga mahabang si Eduardo ay nanatili sa pintuan, hindi makuhang tingnan ng diretso ang ina. Tinitigan ni Roberto ang mga matang walang emosyon ni Carmela at maingat na nagsalita. Ginang Carmela, pulis po ako. Naalala, niyo ba ang pangalang Isabela? Biglang nanginig ang mga mata ni Carmela. Ang kanyang hindi paralisadong kanang kamay ay mariing kumuyom sa kumot. Isa-isang nilabas ni Roberto ang maebidensya mula sa kanyang bag at nilapak sa harap ni Carmela. Ito ang resibo ng paggawa ng pader sa bodega noong Nobyembre 2, 1992. Napatingin si Carmela sa naninilaw na papel. At ito naman ang promissory note na ibinigay sa inyo ng manugang ninyong si Isabela, patunay ng utang niya. Nagsimulang manuyo ang mga labi ni Carmela. Huling inilapak ni Roberto ang litrato ng bangkay na nakuha sa loop ng pader. At ito si Isabela Santos matapos ang 14 na taon. Pagkakita sa litrato, napasinghap si Carmela at nanigas ang buong katawan. Parang nakakita siyang multo, labis na nanginig ang kanyang nga mata. Ipinagpatuloy ni Roberto ang pagsasalita. Tila ipinapako ang nga salita. Lumabas na ang resulta ng autopsy. Hindi siya pinukpok ng matigas na bagay. Malakas siyang itinulak harapan kaya siya natumba patalikod at nabagok ang ulo. Namuti ang mabuko ng daliri ni Carmela sa kanyang kanang kamay. Nang araw na iyon, kayo lang ang tao sa bahay. Ang anak ninyong si Eduardo ay nasa Baguio. Walang ibang tao roon. Unti-unting gumalaw ang mata ni Carmela papunta sa pintuan kung saan nakatayo si Eduardo. Lumapit si Eduardo na nanginginig at lumuhod sa tabing ng kamangang ina. Umiyak na pilit hawakan ni Eduardo ang paralisadong kamay ng ina, ngunit biglang hinawakan ng kanang kamay ni Carmela ang kamay ng anak. Nakakagulat na napakalakas ng kapit ng payat niyang kamay. Nanginginig ang malabi, isang paos na boses ang pinilit ilabas ni Carmela. Siya ang nauna. Kumuha si Roberto ng maliit na voice recorder sa kanyang bulsa at inilapak sa mesa bago pinindot. Dahan-dahan po, sabihin niyo kung ano ang natatandaan niyo. Anong nangyari ng araw na iyon? Ipinikit ni Carmela ang kanyang mamata bago inalala ang nakaraan noong 1922. Undas nun, dumating siya, pero imbes na tulungan ako sa pagluluto para sa patay, sabi niya kailangan daw niyang pumunta sandali sa korte. Mabagal ngunit malinaw ang boses na may halong galit pa rin. Kaya binuksan ko ang kahadayero ko sa kwarto ko para kumuha sana ng pera, pero kulang ito. 8,000 piso ang nandun, pero biglang nawala ang 3,000. Nagiba ang mukha ni Carmela sa galit. Inis na nga ako dahil hindi pa niya binabayaran ang 50,000 inutang niya, tapos ngayon ninakawan pa niya ako. Umakyat ang dugo ko sa ulo. Huminga ng malalim si Carmela bago nagpatuloy. Kaya kinompronta ko siya, sinigawan ko siyang magnanakaw. Alam mo ba kung ano ang sinagot ng babaeng iyon? Umiwas ng tingin si Carmela kay Eduardo. Inakusahan ko siyang ninakaw ang pera para ibigay sa lalaki sa hardware. Pero ang sabi niya, ginamit daw niya pambayad sa utang ng pamilya niya. Tumulo ang huling luha ng pagsisisi sa mamata ni Carmela. Mali ang inisip ko, pero noon nakdilim ang paningin ko. Mahinahong nagtanong si Roberto, ano po ang sumunod na nangyari? Sumagot siya sa akin,
Ano na ba ang napagtagumpayan ninyo sa buhay? Bakit kating-kati kayong pahirapan ako? Ganyan ang sabi niya. Nanginginig sa galit ang boses ni Carmela. Isang ignorante at walang pinag-aralan ang tingin niya sa akin. Minalit akong hukom na manugang ko. Ikinumpas ni Carmela ang kanyang kamay na parang may inaabot sa hangin. Sa sobrang galit ko, hinawakan ko siya sa kwelyo at inalog-alog. Pilit niya akong tinutulak papalayo habang umaatras siya, pero sakto nasa tapat na pala siya ng hagdanan ng bodega ng water pump. Bumalot ang matinding katahimikan sa loob ng kwarto. Wala siyang nagawang ingay, nahulog na lang siyang kabok-kabok-kabok. Nang bumaba ako, dugwan ang ulo niya at hindi na humihinga. Ibinaba ni Eduardo ang kanyang mukha sa kamay ng ina at nagsimulang humagulgol. Hinaplos ni Carmela ang ulo ng anak, tila pilit nagpapaliwanag. Eduardo, minamalit ako ng asawa mo kaya nangyari iyon, hindi ko sinasadya. Ngunit kalaunan ay humina ang boses ni Carmela at tuluyan na ring umiyak. Patawad, patawad. Pinatay ni Roberto ang recorder at tumayo. Matapos ang 14 na taon, lumabas na mula sa pader ang nakatagong katotohanan. Paglabas nila sa pasilyo, inutusan ni Roberto si Mark. Mag-file, kan warrant of arrest para kay Carmela pero isa lang ang kalusugan niya. Hilingin na maging hospital arrest. Opo, nakatayo si Roberto sa bintana ng pasilyo. Pinagmamasdan ang mga sangang sumasayaw sa malamig na hangin. Dahil sa pera at maling akala, nauwi sa trahedya. Ang natitira na lang ay buuin ang huling piraso ng puzzle at isara ang kaso ng Nobyembre 1, 1992, Enero 10, 2007, sa opisina ng presinto. Inilatak ni Roberto sa mesa ang pagamin ni Carmela at lahat ng nakalap na ebidensya. Nang magtakpi-takpi ang mga piraso, luminaw ang trahedya ng Nobyembre 1, 1992. Ipinikit ni Roberto ang kanyang mga mata at inisip ang senaryo ng araw na iyon, Nobyembre 1, 1992 ng umaga, sa isang bahay sa Quezon City. Habang nasa Baguio si Eduardo para sa team building, dumating ang manugang na si Isabela. Sa kusina, nag-isa si Carmela na nagluluto ng suman at biko. Amoy na amoy ang bango ng pagkain, ngunit napakalamig ng atmosfera sa pagitan nilang dalawa. Hindi man lang lumingon si Carmela. Nandito ka na? Ang tagal mo. Yumuko si Isabela at ibinaba ang bag niya. Pasensya na po mama, traffic po kasi. Nainis si Carmela at hinampas ang sandok. O sige na, pumunta ka na rito at tumulong. Mama, pasensya na po pero kailangan ko pong dumaan sa korte ngayong hapon. May kailangan po akong tapusing papeles. Padabok na ibinaba ni Carmela ang sandok at sumigaw. Araw ng patay ngayon. Anong korte-korte? Wala ka bang galang sa pamilya natin? Wala na nga ang asawa mo kung saan-saan ka papupunta. Nakayuko at halos bulong na sumagot si Isabela. Pasensya na po. Babalik po ako agad. Bandang alas 11 umaga, inis na pumasok sa kwarto si Carmela. Binuksan niya ang kahadeyero sa ilalim ng cabinet para kumuha sana ng pera. Ngunit natigil ang kamay niya. Teka, ano to? Sigurado siyang may 50,000 piso doon, pero 30,000 na lang ang natira. Namula sa galit ang mukha ni Carmela. Paano hindi magagalit? Hindi na nga nakbabayad sa 50,000 utang, paniguradong ninakaw na naman nito ang 20,000 niyang pera. Lumabas ng kwarto si Carmela at sumugod sa sala. Hoy, magnanakaw ka, pinakialaman mo ang kahadeyero ko ano. Nagulat si Isabela na nakaupo sa sofa at napatayo. Mama, wala kang kwentang babae. Hindi ka na nga nakapagbayad sa utang mo, pati pera ko na nakawin mo, ang kapal na mukha mo. Namutla si Isabela. Mama, pasensya na po. Kinailangan po para sa ospital ng nanay ko. Babayaran ko po pangako. Ospital? Sinungaling. Ninakaw mo iyon para ibigay sa lalaki mo sa hardware. Dinuro-duro ni Carmela si Isabela. Alam ng buong barangay na kalaguyo mo yung si Thomas. Isang hukom
nagnakaw sa biyenan para ipambuhay sa lalaki niya. Pumatak ang luha ni Isabela. Mama, maling-mali po kayo. Kapitbahay lang po si Mang Tomas at nangutang ako pambayad din po sa inyo. Tumahimik ka, huwag kang sumagot. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Carmela sa buong bahay. Ibalik mo pera ko, kung hindi, isusumbong kita kay Eduardo. Sasabihin ko nagnakaw ka para sa kalaguyo mo. Lumuhod si Isabela at nagmakaawa. Mama, parang awa niyo na, wag niyong sabihin kay Eduardo. Nakikiusap po ako. Ngumisi si Carmela at nanuya. Bakit? Natatakot ka? Tingnan mo nga ang itsura ng sikat na hukom, nakaluhod at nagmamakaawa sa biyanan. Nakakatawa. Kinagat ni Isabela ang labi niya at itinaas ang ulo. Sumabok na ang kanyang makinikimkim na sama ng loop. Bakit po ba ang laking galit niyo sa akin? Ano po ba ang ginawa kong masama sa inyo? Ano kamo? Simula nang pumasok ka sa bahay na ito, naging mukhang tanga na ako. Inihampas ni Carmela ang sariling dibdib. Akala mo ba hindi ako masaya na nakapangasawa ng hukom ang anak ko? Pero nang tumira ka rito, tinatrato mo akong parang insekto. Gumagamit kang malalalim na salita at minamalit ang pagiging ignorante ko. Wala po akong ginawang ganyan. Kayo po ang may masamang tingin sa akin. Nawalan ng pasensya si Carmela at sinugot si Isabela. Aba, lumalaban ka na ng harapan? Hinawakan ni Carmela si Isabela sa kwelyo at sinabunutan. Bitawan niyo ako, mama. Pagod na rin po ako. Pilit tinutulak ni Isabela ang biyenan palayo habang umaatras siya. Doon na nangyari ang lahat. Nawalan ng balanse si Isabela nang hindi niya napansing nasa dulo na siya. Napaatras ang katawan niya. Tumili si Isabela at sinundan ito ng tatlong mabibigat na kalabog sa hagdan patungo sa madilim na bodega. Kabog, kabog, kabog. Nanatiling nakataas ang makamay ni Carmela, tila nanigas. Sa ibaba, sa malamig na semento, nakahandusay si Isabela. Dumadaloy ang pulang dugo mula sa likod ng kanyang ulo. Hoy, gumising ka! Nanginginig na bumaba si Carmela at niyugyog ang balikat ng manugang, ngunit hindi na gumagalaw si Isabela. Nang hawakan niya ang lignito, wala ng tibok. Napapo sa semento si Carmela at napahawak sa sariling ulo. Pumatay akong ng tao. Anong gagawin ko? Ilang oras na tulala sa takot, unti-unting nagbago ang tingin ni Carmela. Hindi pwede. Kapag kumalat na namatay siya dahil sa pambabae, masisira ang buhay ni Eduardo. Nakakahiya ito sa pamilya. Pagsapit ng dapit hapon, nakapagdesisyon na siya. Kinalatkat niya ang bangkay patungo sa likod ng malaking tangke ng tubig at tinakpan ng lumang kumot. At kinabukasan, Nobyembre 2, kalmadong tumawag siya sa Machapagal Construction. Sira po yata ang pader ng bodega namin. Pakiayos naman agad. Pagdating ng mason, walang kagatlabing nag-utos si Carmela. Mag-ayos ng tubo kaya kailangan ng espasyo. Ipatong niyo lang ang magalaryo. Ako na po ang maglalagay ng semento. Nagtaka ang trabahador. Ngunit dahil nangakong dodoblehin ang bayad, nagtrabaho siya ng walang tanong at umuwi. Kinagabihan, magisang nagalo NG semento si Carmela. Gamit ang nanginginig na kamay, pinuno niya ng semento ang masiwang salaryo, kasama ang nakatagong bangkay at ang nakakakilabot na katotohanan. Isinara ni Roberto ang folder at nagbuntong hininga ng malalim. Si Mang Tomas ay nakonsensya dahil lang sa pagtulong sa kapwa. Si Isabela, na nagtangkang bayaran ang utang ng kanyang pamilya, ay naging biktima ng maling akala at insecurity ng kanyang biyenan. Pera, insecurity at maling paghusga ang bumuo sa malagim na trahedyang ito. 14 na taon ang lumipas, ngunit ang paglutas nito ay nag-iwan ng matinding kalungkutan. Pebrero 2007, sa Quezon City Regional Trial Court, punon tensyon ang loob ng korte. Sa upuan ng akusado, nakasandal sa wheelchair si Carmela, tulalang nakatingin sa kawalan.
Tumayo ang piskal at hawak ang mikropono, seryosong nagsalita. Matapos matumba ang biktima, walang ginawang aksyon ang akusado para saklolohan siya. Itinago niya pa ang bangkay sa pader ng 14 na taon. Hindi ito maaring ituring na simpleng aksidente. Agad na tumayo ang abogado ng depensa para umapela. Your Honor, ang pagtulak ng akusado sa biktima ay aksidente lang. Lumipas na rin ang 7 taong prescriptive period para sa reckless imprudence resulting in homicide. May namatay at prescriptive period ang inisip ninyo, ang pinag-usapan lang natin ay ang batas. Ang akusado rin po ngayon ay matanda na at nakaratay dahil sa stroke. Inayos ng hukom ang kanyang salamin para patigilin ang makabilang panik. Makalipas ang ilang sandali, binasa na ang desisyon. Kahit may intensyong ginawa, ngunit kinikilala rin na ito'y naging aksidente at isinasaalang-alang ang katandaan at kalusugan ng akusado. Siya ay hinahatulan ng 3 taong pagkakulong na may 5 taong probation. Tok-tok-tok, nang umaling kaung-kaw, ang tunok na maso sa korte nakbuntong hiningka ang lahat ng mga manonood. Matapos ang pagdinig, dinumok ng mamamahayag si Eduardo. Ginoong Eduardo, ano po ang masasabi niyo sa hatol? Talaga bang hindi niyo nalaman ang nangyari sa asawa ninyo ng 14 na taon? Nanginginig na hinawakan ni Eduardo ang mikropono at yumuko. Sa loob ng 14 na taon, hindi ko hinanap ang asawa ko. Kahit walang tigil ang flash ng kamera, hindi kumurap si Eduardo at nagpatuloy. Gusto kong paniwalaan na tumakas siya kasi iyon ang mas nakakagaan ng loob ko. Ako na laging naipit sa pagitan ng 2 babae. Ako ang pinakaduwag at pinakamakasalanan dito. Tumulo ang luha ni Eduardo sa aspalto. Sa parehong oras, sa isang ospital sa Cavite, binuksan ng doktor ang pinto ni Mang Tomas habang nakatingin ito sa bintana. Mang Tomas, napanood niyo ba sa balita? Nahanap na ang totoong pumatay noon. Dahan-dahang lumingon si Mang Tomas. Totoong pumatay? Opo, ang biyenan niya ang nakapatay sa kanya ng hindi sinasadya. Wala kayong ginawang masama. Tapos na po ang lahat. Unti-unting nakaroon ng buhay ang mga mata ni Mang Tomas. Hindi ko kasalanan, hindi ako ang pumatay. Umiyak ng malakas si Mang Tomas na parang bata. Ang tanikalang bumalot sa kanya at labis na nagbigay ng konsensya sa loob ng 14 na taon ay tuluyan ng naputol. Kinagabihan, tumunog ang cellphone ni Roberto sa presinto. Galing ito kay Aling Nena, asawa ni Mang Tomas. Hello, ako po ito, si Investigador Roberto. Sir, ako po si Nena, ang asawa ko. Kumakain na ulit siyang kanin. Narinig niya ang pagigbi ni Aling Nena sa linya. Salamat po, maraming salamat. Nakligtas kayo ng isang buhay. Napangitingang bahagya si Roberto habang nakatingin sa bintana. Wala po iyon. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Maging masaya na po kayong dalawa. Ilang araw ang lumipas sa isang subdivision sa Maynila. Nakasuit na itim si Ricardo habang inaalalayan ang asawa nitong si Teresa. Kayanin mo. Pupunta na tayo ngayon, hindi ba? Tinitigan ni Teresa ang maputlang sarili sa salamin at tumango. Oo, kailangan kong magpaalam kay Ate Isa. Kahit huli na ang lahat, naktungo ang mag-asawa sa burol ni Isabela. Sa ibabaw ng altar na punong puting bulaklak, nakangiti ang mas batang si Isabela sa kanyang litrato. Lumuhod si Teresa sa harap ng altar at humagulgol. Ate Isa, patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil ako lang ang naiwang buhay. Hinaplos ni Ricardo ang likod ng kanyang asawa at sabay silang nagbigay galang. Your Honor, magpahinga na po kayo. Ako na ang bahalang mag-alaga kay Teresa. Bago matapos ang proseso ng paglilibing, binisita ni Roberto ang nursing home sa Bulacan para makausap ang ina ni Isabela na si Aling Rosa. Nang buksan niya ang pinto, dahan-dahang inangat ng 70 taong gulang na ina ang kanyang ulo. Lumapit si Roberto at lumuhod.
Lola, dinala ko po ang magamit ng anak ninyo. Inabot ni Roberto ang isang maliit na kahon na nababalot ng puting panyo. Sa loob, naroon ang nalinis ng court ID at isang lumang family picture na itinago ng mayos ni Isabella sa kanyang pitaka. Nanginginig ang kulubot na kamay ni Aling Rosa nang hawakan niya ang litrato. Diyos ko, ang anak kong si Isa. Walang masabi ang matanda, tanging ang mabibigat na luha na lang ang pumapatak sa litrato. Iniwan ni Roberto si Aling Rosa na nakayakap sa litrato at umiyak tulad ng isang bata. Tahimik siyang lumabas ng kwarto. Ang kanyang mga hakbang palabas sa pasilyo ay napakabigat. Marso 2007, sa isang memorial park sa Rizal, sa ilalim ng puno kung saan tumatama ang sikat ng araw, isang maliit na lapida ang itinayo. Hukom ng Quezon City Regional Trial Court, Isabela Santos, 1990-1992. Nang matapos ang libing at umalis na ang mga tao, nanatili si Roberto para haplusin ang lapida. Your Honor, pwede na kayong magpahinga rito sa mainit na sikat ng araw at hindi sa malamig na pader. Matapos magbigay galang si Roberto, nakita niya mula sa malayo si Mark na tumatakbong may hawak na folder. Sir, nandito lang po pala kayo. Pinunasan ni Roberto ang kanyang luha at nagtanong, anong nangyari? Bakit ka nandito? Hinihingal na inabot ni Mark ang envelope. Bagong kaso po, may natakpuang bangkay daw sa Makati. Pinapatawak na kayo ng hepe. Napangiti si Roberto at tumingala sa langit. Nakakasawa na. Bakit hindi pa ako kunin ng multo? Tinapik ni Roberto ang likod ni Mark at nagsimulang mahlakat. Tara, kailangan nating magtrabaho. Sa pagalis ng dalawang investigador, umihip ang malamig na hangin at pinasayaw ang mapuno. Nang hapong iyon, dumaan ulit si Roberto sa demolition site sa Quezon City. Wala na ang bahay at tanging mga damong ligaw na lang ang tumutubo sa bakanteng lote. Ang pader na nakulong sa isang babae sa loob ng 14 na taon, pati na ang kasakiman at galit ay naging alikabok na lang. Nakatayo si Roberto sa gitnang lote at nagsindi ng sigarilyo. Ganyan talaga ang buhay. Noon napansin ni Roberto ang isang bagay sa pagitan ng magumuhong laryo. May isang taong pumunta roon. Sa gitnang ng gaguho, isang pumpon ng puting bulaklak ang marahang inugoy ng hangin. Simula noong malagim na undas ng 1932, iyon ang unang pagkakataon na may namukatkat na bulaklak para alalahanin si Isabela. Maraming salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng kwentong ito. Malaking tulong kung mag-iwan kayo ng komento kung nagustuhan niyo ito. Sana ang araw ninyo ay mapunong liwanag at kapayapaan, mangyaring mag-subscribe at mag-like. Salamat. I-like. Salamat.